Eto mga kapatid, pakinggan po natin Congressman Sandro Marcos, mga kababayan, sumabog po matapos pong tanungin ng isang DDS vlogger patungkol dito mga kapatid sa sinabi di umano ni Congressman Leandro Libiste. Ang problema kasi dito mga kababayan, sa reporter na nagtatanong ay meron naman silang researcher mga kapatid, pero hindi muna niya kinumpirma itong impormasyon na sinabi sa kanya ni Congressman Libiste kung ito ba'y legit o fake news. So ngayon, nung tanungin niya si Sandro Marcos mga kababayan, sumabog itong anak ni Pangulong Marcos, na si Congressman Sandro, dahil nahalata niya mga kapatid na itong reporter na nagtanong sa kanya ay hindi po nag-research bago itanong itong mga impormasyon na ibinigay sa kanya ni Congressman Libiste. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Yung genocide, Ma'am, zero parang budget. kwento-kwento lang yan. There's no such thing as zero MOE. There's no such thing as zero budget either. Pero wala raw kung AIDS or MAIF, yung genocide. Ma'am, that's impossible. Saan mo yan narinig? Yun po ang sabi ni... Ipa-verify mo muna dapat. Yun po ang sabi ni Tony Diste. Hindi, sabi-sabi. Yan ang sinabi mo. Yan ang narinig mo. Verify mo ba? Yun po ang... No. Answer my question. Verify mo ba? Verify mo ba? Verify mo ba, yes or no? Okay, so next time, ma'am, i-verify muna natin bago natin itanong para hindi lang kwento. Siya po ang Okay? verify. Hindi, tinatanong kita. Di ba, as journalists, it's also our responsibility to verify the information that comes to us before we ask those who are being interviewed. Yes, Tama yun. kaya Okay. nga po So next time, nagtatanong sa'yo, yes pero po wala ma'am. So nga. next time, let's just verify. Kasi before that, kwento-kwento lang yan. As far as I know po, Kwento lang yun. wala pong zero na ganun. Lalo na sa Jensan, who would be so stupid to do that? I mean, really? Thank you. So yan mga kapatid, sinupalpal po ni Congressman Sandro Marcos itong isang DDS reporter. I think taga SMNI itong reporter na ito. Ang problema kasi sa mga ito mga kababayan, kung ano lang yung narinig nila, porkit isang congressman din ang nagsabi tulad ni Congressman Libiste, agad-agad nilang pinapaniwalaan mga kapatid. Hindi man lang sila nagre-research muna kasi may mga researcher tong mga to hindi man lang nila i-verify muna bago nila itanong dito kay Congressman Sandro Marcos. Ito lang guys, akala kasi ng mga ito, akala kasi nitong mga DDS reporter na pwede nilang kaya-kayanin itong si Congressman Sandro. Ang hindi nila alam mga kabatid, meron din palang tinatago na ugali itong si Congressman Sandro. Sorry hindi naman sa sinasabi kong may masamang ugali si Congressman Sandro, pero mga kapatid, lahat naman tayo, lalo na pag stress tayo sa dami ng trabaho, talagang dumarating tayo sa punto mga kababayan na yung mga ugali natin na hindi na dapat natin inilalabas, ay nailalabas natin dahil 'di ba tulad itong ganitong klaseng reporter mga kapatid na kung saan puro kamangmangan po ang pinapairal. Kaya itong si Congressman Sandro Marcos dumating na talaga sa punto na naiirita na siya. Na para bang pinagloloko niya ang itong si Congressman Sandro. Kaya sabi ni Congressman Marcos dito, hindi mo ba binerify muna yan? Bago mo itanong sa akin, sana bago ka magtanong ng mga ganyang bagay, hindi porket sinabi ng isang congressman, hindi porket sinabi ni Libiste, dapat binerify mo muna yung mga detalye kung legit ba o hindi. Ang problema kasi mga kapatid, itong DDS vlogger na ito, napakababaw po ng kanyang pagtingin dito kay Congressman Sandro. Kaya mga kababayan, napuno po ang anak ni Pangulong Marcos na si Sandro Marcos. Napuno po at sinupalpal siya sa harap pa mismo ng mga kasamahan nilang media. Lesson learned yan sa inyo mga DDS Kayo, especially dito sa mga reporter ng SMNI. Bago kayo magtanong, siguraduhin yung hindi kayo mapapahiya.
No, gaya nitong isang reporter nyo, patanga-tanga, ano magagawa natin dyan? No, nagkataong mainit din ang ulo ni Congressman Sandro dahil yun na nga mga kababayan, sa sobrang dami ng kanilang trabaho. No, tapos biglang may ganitong magtatanong na klaseng reporter, di nasabon, di ba? Andito lang mga kababayan, huwag kalimutang i-like, no? At mag-subscribe na po sa ating YouTube channel kung mahilig ka sa ganitong klaseng content. Adios!